hindi na siya bumangon. Kapag hindi na bumangon. Okay. So, napakasigurado, no? So, yan po. Una, kapag hindi na huminga, wala ng pulso, kabilang doon yung maputla na ang pagmumukha. No? At kabilang na rin na kung lumamig na ang kanyang katawan. Kung medyo matagal na, nakailang oras ng kanyang kamatayan, ay maaaring lumamig na po ang kanyang pangkatawan at naninigas ang buong katawan niya. Kaya una, bago natin isagawa ang mga dapat gawin sa kanya, ay paliwanag ko lang kung ano mga bagay na dapat natin i-prepare bago natin isagawa ang mga gawain sa taong patay. Una po, ay dapat ay mayroong tawil, no? Itong tawil na ito. At mayroong sabon, no? Sa kapanahonan ng Prophet Muhammad SAW ay ginagamit nila yung cedar. Ang cedar ay isang puno, yung dahon ng puno na gagawing pulbo, at yun ay mabango. Kaya kung matatandaan natin sa ating mga kaninunuan na yung dahon ng suha, no? Ginagamit nila noon. Yung dahon ng suha ay yun ang ginagamit nila paghalo nila sa niyog, yung ano ba yung katas ng niyog para pang shampoo nila sa taong patay. Pero ngayon, modern technology ngayon, pwede naman yung sabon. Ganon din po ang shampoo, no? Kafur, pwede na rin. Yung sa hadis, ating babalikan ng hadis kafur at saka yung cedar, ang bilin ng mahal na Propeta Muhammad SAW. Pero dito sa atin, hindi tayo pamilyar at wala po yung pananim dito sa Pilipinas, kaya karaniwan ito po ang ginagamit natin. At kabilang na rin yung gunting o yung shifar, ano ba yung pang-ahit, pwede na rin yun. Pwede kayo ganito, gunting, pwede na rin. At saka cotton buds at cotton, no? Mga kailangan natin to. Okay, so ito po, unang gagawin ay kapag nasigurado na natin ang nakahandog sa isdyan ay patay na-fix na natin ayon sa paliwanag ng ating mga katuwang, na-fix na nila na siya ay patay na, hindi na huminga, wala nang lumalabas na hinga sa kanyang ilong, sa kanyang bunganga, at maputla na siya, at hindi na gumagala, hindi na bumangon, malamig ng kanyang pangatawan, wala na siyang pulso sa kanyang katawan, lahat ng parte ng kanyang katawan, ay una po ay gagawin natin ay ang tinatawag na pagpapalambot sa kanyang mga kasukasuan, no? Na kung saan ay dapat natin palambutin ang kanyang mga kasukasuang parte ng katawan. Ganyan sa nakikita natin. Ayan. Ganyan. Ayan. Pero sa matigas siya sa final, no? Ito kasi matigas na. Ayan. Ganyan ang ginagamit para lumambot ang kanyang pangatawan, no? So kabilang po yan yung kanyang braso, kanyang kamay, ganon din ang kanyang paa, at pati ang mga daliri ng kanyang paa ay dapat ito ay palalambutin. Okay. Pagkatapos ay babangunin ng kunti, medyo maka-slanting siya, at sabay hihilutin ang kanyang tiyan, no? Pabigkain ito ng kunti at hihilutin po ang kanyang tiyan, no? Huwag mo tutuhanin yung patay. Upang sa ganon ay makasakaling mayroong dumi na hindi pa nailabas ay para lumabas, no? So haplosin ito, no? Tutuhanin massage. Habang hinahaplos ay yung isa ay kukuha ng kanyang kukuha sa tissue. Anong tissue na ito? May tissue ba? Wala saan mo isa. Luputin mo isa. Ang tissue ay ilulupot niya sa kanyang, irorol niya sa kanyang kamay at huhugasan ang kanyang Luputin mo isa. private part. Baka sakaling may lumabas. Ayan, ganyan. Ating po nakikita ang actual na ginagawa ng ating
nila ganyan, no? Kailangan ay maigi ang paghugas sa kanya na kung saan ay walang matirang dumi. So kailangan ay pinapalabas, no? Pero hindi naman required na kailangan may lumakas talaga. Kung sakali lang, kung sakaling may lumabas, ay dapat yung linisin. Kung wala naman lumabas, ay okay na. So papahiga na. Okay, so dahil nahugasan na po siya at napalambot na ang kanyang katawan, bago po natin siya liliguan, ay una tayo maligo, ay magniyat tayo na maligo tayo ng isang taong patay at tayo ay mag-bismillah. No? Tayo ay mag-bismillah. Mag-bismillah kayo? Bismillah. Pwede na rin yung binabanggit sa Bismillah la millati Rasulillah. Hindi kayo Bismillah la sunnati Rasulillah. Yun po ang mga turo ng mahal na Propeta Muhammad SAW ayon sa kanyang hadith. Pagkatapos ay bago liguan ay sunnah na siya ay i-wudu muna, i-ablusyon muna. So ablusyon na natin, mauna yung kamay, ganyan, no? Ayan. Kamay kanan, pagkatapos kaliwa, tapos kukuha ka ng puton, ayun nakikita. Kukuha ka ng puton, babasahin mo at ipapasok mo sa kanyang bunganga, no? Huwag mo siya hayaan na magmumut siya ng sarili niya. Kasi hindi makakagalaw, no? Ayan. Ganon. Tapos kukuha ka ulit ng puton, ayaw ng kamera pala. Kukuha ka ulit ng puton at babasahin mo at ipapasok mo sa butas ng kanyang ilong. Yata mo mapansin. Mapapututuhanin minsan. Kasi totoo yung sabi. Yan. Parang pag-abdas na magsasala. No? Yung nga lang dapat mong alalayan sapagkat hindi siya makakagalaw. Tapos kuha ka ng tubig at hahaplosan mo naman ang kanyang mukha. Haplosan mo, hihilamusan mo ang kanyang mukha. Kailangan mabasag lahat ang buong kanyang face. No? Yung mukha mo. Tulad din ng pag-aabdas sa buhay. Kasi tulad ng pagluto ng magsasala. Buhay. Katapos ay ito naman. No? Babasahin ito. Kailangan mabasa hanggang siko. Ilan marafik. Pagkatapos ng marafik, ay wagsahu biruusiko. Kailangan ay haplusan ang kanyang ulo. No? Ang nabanggit sa Quran ay ras, biruusiko. Haplusan ng tubig ang kanyang ulo. So may buhok man o wala, basta haplusan. Kaya hindi sinabi doon na buhok. Bagkus ulo. Ibig sabihin may buhok man o wala, kailangan haplusan ang kanyang ulo. Kasama na rin po ang kanyang tainga. Then pagkatapos ang paa. Bilang panghuli sa kanyang wudu ay ang paa. Huwag po natin kalimutan na dapat mauna yung parteng kanan. Yung parteng kanan ng taong yumao. Okay. Nang matapos na po iwudu, ay magsisimula na po tayo sa pagpapaligo sa kanya. Okay. So, tayo dito. Seth, ano ba mahaba yung kuko? Required ba na nilcutter pa ito? Putulan ba o kukuha? Dito sa pagliligo. Halimbawa, dito sa pagliligo, pagkatapos na wudu, nawuduan mo na siya, ay bago mo siya liliguan, ay kailangan ay aahitin mo yung mga parte na dapat ahitin. No? Una ay balbas. Kaya kung makikita ninyo, kabilang sa preparasyon natin, ay lunting o di kaya yung sipang pang-ahit. Afon. Yung bigote, hindi balbas. Na? Yung bigote, at sa ibang mga ulama ay pati na rin yung sa kilikili. Pero dito sa ating tinalakay ay hindi na po kabilang sa kilikili. So kahit saan doon, kung saan ang madali sa atin, kung masaya nung makapal, ay dapat ahitin. Tingnan mo. How about the pubic hair? Hindi naman. Na? So yun lang ang dapat, yung private part ay hindi na po dapat galawin at hindi dapat tingnan. Dapat habang ginagawa ang pagsasagawang pagpaligo sa taong patay ay manatili nakatakip po ang
ay ganyan, no? Ahitin ang kanyang bigote, pwede na rin sa kilikili kung makapal, pagkatapos yung kanyang mga kuko, ay nail cutter, ayan may nail cutter tayo dito, ay kailangan po ay putulan ng kanyang mga mahabang kuko kung sakaling mahaba, kung nagkasakit ng matagal at hindi na po siya naputulan ng kuko, ay puputulan po yun ng kuko. Pagkatapos ay magsimula na po tayo sa pagligo. No? Unang pagligo sa kanya ay titimplahin yung panligo sa kanya, yung sabon, i-mix sa halimbawa powder, ay i-mix sa tubig, kailangan ay mula-mula, no? Yung ragwa, yun ang tinatawag na ragwa, yung mula-mula siya. At una-unang hugasan ang parte ng kanyang katawan ay ang kanyang ulo. Tatakpan mo po ito habang binubuhusan siya ng tubig. Na? Pwede rin kumuha ng putol at tatakpan ang kanyang bunganga at ang ilong upang sa ganon ay hindi po pumasok ang tubig doon sa kanyang ulo. Ayan, atin po nakikita na hinuhugasan ang parte ulo. Ayan, kailangan mabasa lahat, sumiksik ang tubig, takmimul ma'anil badan, sumiksik ang tubig sa buong parte ng kanyang katawan. No? Kung may shampoo ay siya sampuhan ito. No? Ayan. Sa panahon ng Prophet Muhammad, tulad ng pinaliwanag natin na ginagamit ay ragwatu sidar, ang sidar na yun na ating pinaliwanag kanina. Sisampuhan siya, pagkatapos kailangan managsik ang tubig sa parte ng kanyang mga buhok. Kailangan mabasa po lahat. Hindi pwede maligo na hindi po basa lahat ang buong parte ng katawan. Pagkatapos nito ay tulad ng sinabi natin na dapat manatili bawat galaw sa kanya ay pinakaunang parte na gagalawin sa kanya o lilinisan sa kanya ay ang kanyang parteng kanan. So ayan, hugasan natin sa harap, sa side sa kanan. Ayan. Tapos ay sasabunan po yan, no? Sasabunan po yan at pwede tayo gumamit ng spam o yung pang-puspos sa katawan, no? Para maigi ang pagpapaligo sa ating mahal na yumao, no? So ganyan, kailangan buong katawan niya ay sasabunan. Una ang parte ng kanan banda, sa harap mo, no? Hanggang dito, huwag po kalimutan, dapat manatili ito nakatakip, no? Pero sa kanan ay tatanggalin mo yung damit, no? Pwede yan guntingin, kung mahirap po ka rin, ay guntingin ito. So, pagkatapos sa harap, ay lilipat naman tayo sa bandang harap sa kaliwa. Ayan. Kailangan ay mabasa ito lahat at sabay sinasabunan, no? Sabay sinasabunan. So ngayon ay nasabunan na po natin ang buong kanyang harap na parteng katawan. Lilipat naman po tayo sa likod. Huwag kalimutan na manatili ang kanan unahan. No? So dapat ay nakatagilid siya. Ayan. Matigas na yung ano natin. Matigas na. Ayan. So sasabunan naman natin ang likod sa parteng kanan. Kailangan masabunan yan. Yung mga siksik ng kanyang parteng katawan ay kailangan ay sumasik yan ng tubig. Yung mga dito sa pasok-pasukan niya, yung mga daliri niya dito, kailangan siguraduhin na pumasok talaga yung tubig. Yun ang tinatawag na takmimul ma'anil badan. Kailangan ay pumasok lahat ang tubig sa lahat ng parte ng kanyang katawan. Pencil. So, pagkatapos sa kanan, Pwede mo ako si Nordiana. front and back ay naligo na, dito naman tayo sa bandang kaliwa. So, ibig sabihin, ang lahat ay unahin ng kanan. Ayan, unahan ang kanan. No? Ayan, unahan ang kanan bago ang kaliwa. So, sa dami ng tubig, walang specific na dami ng tubig. Wala po. Unlike At sa- least ay kasya na mabasa lahat o maliguan ang lahat ng parte ng kanyang katawan na malinis na pagligo. No? Kaya natin ito sinabi dahil yung mga ninuno natin na may paniniwala sila na kailangan pitumbal
tapos hindi ka mahihito pag inikip mo. Nasa probinsya, ang layo-layo ng ikipan, nabawal ihito. Sa dami po ng tubig ay wala pong specific Walang na specific na ganun. sukat ng dami ng tubig. Pero doon sa Tubig daw, kaya bisis, ngayon kung ng ilang ano po eh. bisis po papaliguan, ay doon po mayroon. No? Ang pinaka-minimum ay 3 bisis. Kung sapat na, halimbawa, malinis na rin ang kanyang katawan, ay sapat na 3 bisis po siya maliguan kung wala na siyang lumalabas na dumi, wala na ka nang makukuha mga libag. Halimbawa, bago namatay, kaliligo lang. So, sapat na po 3 bisis po siya maliguan. Kung nararapat naman pa ulit-ulit pa, ay dagdagan mo, gawin mo 5, o di kaya gawin mo 7. Ang mahalaga ay butal. Butal ang bisis o paulit-ulit na pagligo sa kanya. Hindi po siya 2, hindi 4, hindi 6. Kailangan ay brutal ang bisis. Sa sinabi ng Rasul sallallahu Inna Allah witrun yuhibbul witr. Ang Allah ay brutal po. Ano? So gusto niya rin yung brutal na bilangan. Yes. Okay, so another explanation side, So, madalas natin ma-encounter, especially sa Manila, with respect sa ating kapatid, na kung minsan siya ay binaril, o kaya ay may sakit na naka-tape. O sugat, sabihin natin, sugat. Okay, na-encounter natin o. Pag tinagal mo yung tape, maano yung dugo, especially kapag ka binaril. So, kinuha mo sa ospital na naka-tape siya. So, pag tinagal yun, may possible na lumanag yung dugo. So, surot o require pa na tanggalin pa yung tape para maano ng tubig yung katawan ng patay. Okay. So, doon sa pagligo sa kanya, kailangan ay umirat pa rin. Yung sinasabi natin na taphimul ma'anil badan. Kailangan ay mabasa lahat ang parte ng kanyang katawan. So, doon sa pagligo ay tatanggalin mo yung mga tip na yun. Halimbawa, nakadressing ang sugat niya. So, kapag nililiguan mo yun, hindi mababasa. So, kailangan tanggalin. Pero kung patuloy pa rin ang paglabas ng dugo, ay kukuha ka po ng putol at ito ay tatapalan mo ito upang sa ganon ay hindi po lumabas. So, importante po yun. Malaman natin kung sakaling may sugat ang patay, ay kailangan kung halimbawa may takip, kung may saplot ang kanyang katawan, kung may tape, nakadikit ko na maging hadlang upang hindi sumiksik ang tubig sa pagligo sa kanya, ay tatanggalin po yun. Pagkatapos ay kukuha tayo ng pagtapal sa kanyang sugat upang sa ganon ay hindi na po muling lumabas ang dumi o dugo ng kanyang katawan. Kung sakaling bawal siya paliguan, halimbawa na sunog, no? So, hindi siya maliliguan kasi naging parang kuling na siya. So, tayamum na lang. Ayon sa ating mga ulama, ay tayamum na lang ang gagamitin sa kanya. Ang pagtayamum ay kasintulad ng pagtayamum din ng pagdudo sa pagtayamum sa sala, no? Yung maliligo sa kanya ay ipapagpag niya ang 2 kamay niya sa buhangin o sa lupa at ihahaplos niya sa mukha ng taong yumao, ganun din sa kanyang kamay. So tulad lamang ng pagtayamum sa taong buhay. Okay, so another, para at least diba nag-aral tayo para malinawan lahat. Minsan ay nangyari sa fetus o kaya kasi silang pala. So required pa ito na maliguan at pagsagawa ng sanatul janaza. Halimbawa yung bata, kakalabas lang kasi silang lang, wala nang buhay. So required pa ba na paliguan ito? Okay, doon tayo sa sanggol, no? Una, kapag sanggol ay kumpleto. Kung ano mang gagawin sa adult ay ganun pa rin. Pero doon sa nakunan, no? Doon sa nakunan o nalaglag, halimbawa yung buntis. Halimbawa buntis ako, pero lalaki ako. Ano lang, pagkabuntis ko, malaki lang yan ko. Halimbawa yung buntis ay nalaglag, nakunan. Kapag ang nakunan na sanggol sa loob ng sinakupunan ng babaeng buntis ay umabot 4 months. Iknot natin, umabot 4 months ay kung ano man ang gagawin sa adult ay gagawin din po sa tao, sa batang o sa sanggol na nalaglag. No? Pababa doon, hindi na 4 months ay wala na po. Wala na sapagkat hindi po siya sapat na tao
Okay, so dito na tayo sa pagbabalot. Okay. So pagkatapos siya po ay maliguan, ay kung wala na pong lumabas na dumi, ay kailangan yung tawil natin na ito ay tatrapuhan natin siya sapagkat siya po ay basa. Na pagkatapos maligo ay basa po siya ay ating pupunasan upang sa ganon ay matanggal yung mga tubig na dumikit sa kanyang katawan. Okay, so dahil sa ang nag-organize sa event na ito ay kababaihan, nais ko lang po linawin ano ang pagkaibahan ng lalaki at ng babae. Sapagkat ngayon ay hindi na po tayo ng pagtipo ng babae, ano po ang difference? So mayroong maaaring 5 ang pagkaibahan ng babae at ang lalaki. Una ay sa pagpaligo sa kanya. Sa pagligo sa kanya ay kung babae ang namatay, ay marapat maligo sa kanya ay babae na rin. No? Bawal po ang lalaki, liban ko Asawa niya. asawa. Yun. Natiknot nyo pala yung leksyon sa inyo ng ating mga masayos. No? So, ang babae ay kailangan ay liguan din siya na babae. Pangalawa po ay sa kung liguan siya pagkatapos liguan ay ipipiring yung kanyang buhok. Ano ba yung tinatawag natin? Sirintas. Sirintas. Pagsulapinan ng 3 piraso dito sa gitna at sa kabandang kanan at bandang kaliwa. So 3, ano tawag ito? Tirintas. 3 tirintas. 3 kasulapin. Ilaylay pagkatapos magawa ng ganon ay ilaylay sa kanyang likuran at bandang kanan at bandang kaliwa. Yun ang pangalawang pagkaibahan sa babae. Pangatlo ay doon sa pagbalot ay mas marami ang babae sapagkat mas inalagaan ng Islam yung parte ng katawan ng kababaihan. Mas masilan po ang parte ng kababaihan, kaya po mas marami ang layer ng kanilang pagbalot. Sa lalaki, okay lang po 3, no? 3 layer ang lalaki, pero ang babae ay kailangan ay 5 ang pinaka-minimum. Kung kailangan mas makapal, ay pwede na rin 7, no? Pwede na rin 7, tulad ng sinasabi natin, dapat manatili ito ay butan, no? So, pangatlo ay doon sa pagsala. Pagsala sa kanya ay doon sa pagtayo ng imam ay magkaiba. Ang lalaki ay tumatayo ang imam doon sa bandang kanyang ulo at ang babae naman, kung babae ang pagsasalahan, pagsagawa ng sala, ay tumayo ang imam sa gitna ng kanyang parteng katawan. Okay, so yun po ang mga pagkakaibahan. So ngayon, lilipat na po tayo sa pagbabalot. Okay, hindi mo natin ang ano yung Ganito ang pagbalot ng kasi siyempre mabigat ito. tumayo Wag ka na, kasi yung matay, natulog tayo. Dito mo yung sapin. Ayan. Tabi mo dito. Ayan. Sapin mo na ganyan. Ayan. So, inuulit natin kailangan 3 layer. Pero ito, 2 lang ito kasi ano lang naman ito. Hindi ko lang ito. So, lulukutin natin ito. Para hindi ka na magbuhat sa patay. Kasi kapag kunti lang kayo gumawa, minsan kailangan magbuhatin ng patay, ay mabigat. So, lulukutin natin. Sabay mo. Roll yan. Roll natin ganyan. Ilang metro lang. Tapos, ginagawa lang, huwag kayong magmaritis. Ano ginagawa yan? Ayan. Tapos, itabi mo sa kanyang katawan. Ayan. So, ngayon ay papatagilin rin natin. Ayan. Yan. Hindi ka magbuhat sa May technique. kasama na siya. Hindi ka na magbuhat. Ay, kailangan ganyan. Ayan. Pag-mas na yung mabuti dahil lahat tayo lalaan dyan. So, tagilin naman natin doon. Tinitingnan ko yung nanay ni Bipans, naloko ko. Parang na-punch na yung anak. Okay, so ayan. So makikita natin ay lantad na ang kanyang kapan, kanyang damit na pambalot sa kanya. Okay. So ngayon, dahil sa nandiyan na yung pambalot sa kanya, ay tatakpan na natin ito. Manatili pa ito, halimbawa ganyan, nanatili pang nakatakip. No?
Huwag natin kalimutan, dapat manatili nakatakip at yung papaliguan sa kanya, kailangan nakatago sa public na mata ng mga tao. Huwag sa labas, kailangan ay kortina o may kwarto, sa loob ng kwarto. No? So, ngayon ay usapon. Isa-isa. Sana yung kananil, ito ba? Okay. So, ibig sabihin, ito yung pinaka-tamang pagbalot. Ano natin kung may mga tubaw at double cast, nakakano ba? So doon sa kamay, pwede po yung katulad ng nagsasala, yung nakaganito. Tinatawag natin na bangaling kakap. Pwede rin yung naka-straight ang kamay. Ayan, so kapag nakatakip na siya, ay hihilain yung takip sa kanya. No? Pwede straight at pwede nakaganyan siya. No? Tulad ng magsala. Tapos hihilain, kapag nabalot ganyan, ay hihilain yung ano na yun, yung saklot ng kanyang katawan kanina. Okay. So, ayan. So, kailangan nakabalot siya. Ganyan. Tiknota, may nakalimutan. Doon sa, yung nabanggit sa hadis ay yung kafur. No? Yung, kung sa ano natin ngayon ay perfume. No? So, kailangan, para tayong kafur, so, kulong ito. So, kailangan ay pabaguhan ang kanyang katawan bago balutin. Pero sa hadis, sa babae, ano bang, ano na sa babae? Perfume pa, hindi na. Hindi ko na radya ang babae. I think hindi na, kasi ang babae. Pero sa buhay, bawal babae. Bawal ang sa babae. Shaykhana, Shaykh, hal mashru' at-tatayyub lin-nisa' al-mayt? Hala. Mr. Hay. Ay. Sa babae ay hindi na po require pabaguhan ang patay. No? Pero sa lalaki ay buhay man o patay ay sunna. Nung tanongin ang mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anong pinakagusto niya sa mundo? Unang sinabi na niya ay babae. Babae. Pangalawa ay ang pabango. No? Mahilig yung Rasul sallallahu alaihi wasallam magpabango. Kaya kabilang ang sunna sa lalaki na pabanguhan kahit siya ay patay. Malinaw mga babae, hindi suna sa inyo ang pabango. Ang suna sa inyo, ipikasin. Yung sabon na mabango ay pwede. Okay. So pagkatapos yun ay, pero kung mayroon sila, Gagi talaga. في الحديث الذي ذكر ما يتعلق بهذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر النساء التي يغسلن إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلن في آخر الغسلة كافورا، لذلك يشرع بناء على هذا الحديث يشرع التطيب. sahih. Asante, jazakallahu khair. So, kung maaari at saka kung meron, yun po ang pinakasunna ay yung kafur na ginagamit natin. So, tulad ng sinabi ko kanina, na-explain ko kanina, kung mayroong kafur ay pinakamainam yun at saka dala na rin yung pabango kasi mabango po yun. At alam niyo ba ano ang sikreto ng hadis na yun ng mahal ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kapag ginamit mo po ang kafur sa taong patay, una ay hindi po siya nalapitan ng mga insekto. Kaya napaka-high-tech yung mahal ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi sapat yung perfume. Yung perfume ay pabango lang ang maibibigay. Pero yung kafur ay protection na rin sa katawan ng yumao. Kaya hanggat maaari, mas mainam kung mayroon ay kung ano man ang bilin o turo ng mahal ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayun po ang ating gagawin tulad ng sidat. Kahit may sabon, mas mainam sidat. Kahit may perfume, mas mainam na kafur. Pero kung talagang walang, ay kung ano po ang mayroon. No? So pagkatapos ng perfume ay Nababukor. yung tali. So babalutin natin ito. No? So ayan. So ito po ang pinaka-simple, tama, pagbalot. Wala na po yung tinatawag na tubaw, pagbalkasapan, maproseso, yung naano natin sa mga ninuno natin na, ano pa na, siya? So sa lalaki ay ito po ang pinaka-basic at yun rin po ang turo dito sa pinakitan natin na box
ay wala na pong mga style, no? Ganito lang, 3 layer lang. Pero sa babae ay gagawaan siya ng izar at kamis at saka sima. Ibig sabihin ay yung bukod sa 3 layer ay mayroon po yung 2 layer ay mayroon yung 3 na yun. Kaya maging 5 layer yung lahat na pambalot sa babae. Okay. So, hindi maganda kung hindi mo natin mamaya ang babae. Mamaya, pwede mo naman tayo after ang dulog siguro. Inshallah. No? Okay, so pagkatapos itong balutin, ay tatalihan. Ang tali dito sa kanya ay manatili pa rin ang tinatawag natin na wither. Kailangan ay butal. Either 5, kung bata, pwede 3, mga ganito, pwede 5, kung matangkad, pwede 7. No? Kung ganitong haba, pwede na rin 7. Walang pagtali dyan. So, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yun. Tali. Pero wala tayong tali, no? Tinabali, madali lang naman tumali. Pwede kayong pumutol doon sa tila. Ayan. Ang tali po, tignan, dito kukunin sa tila. Pwede natin ito kukunin. Nagkasukat na daw. Mainam itong tatanggalin yung sa gilid kasi minsan may tahi dyan. So dapat karagdagan po yung kaalaman. Kailangan ngayon mukhatat, hindi po nakatali ang walang tahi ang tela na gagamitin sa kanya. So tatanggalin natin yan, halimbawa, tapos yun ang pagtali natin sa kanya. Hindi pwede yung mga lubid-lubid lang dyan. Ha? Kung walang tali, huwag na lang. Ha? Ha? Huwag na. Madali lang. May gunting naman. Okay, so pagkatapos matalian, ay yung pagtali sa kanya ay kailangan yung madaling tanggalin. No? So, ano ba ang tawag doon sa Tagalog? Sa Tagalog na pagus. Rosan. Anong Tagalog? Ay, Hindi ko alam ang Tagalog. Kailangan na pagus. No? Yung bihilain mo ay matatanggal gabros. agad. Nalpon No? na gros. So yun ang pagtali sa kanya. Okay. So, natali na. Okay, so pagkatapos magtali ay idadasal na. Wala nang Okay. So, kabilang sa tigilan na natin yung pag-ano ng Quran doon, ha? wala Wala ko Quran. yung mga to, punta na siya sa Quran. Napalabas mo sa bulaklak. Kataga ng bulaklak. Gawin natin. mga itlog. Ha? Itlog at bugasa. Ito, kailangan ko sa mga bugasa. Mga Ustad! Ito na, dapat kayo natin, dapat may bugasa na ng ulo. So wala na po yun. Hindi na yung magbasa ng Quran. No? Tigilan na natin yun, yung paglalagay ng Quran dyan. Hindi lang natin masabi pag doon mismo sa patay kasi naano tayo sa pamilya ng patay. Pero ngayon, tigilan na natin, please lang. Anong silbi ng Quran mo sa patay na? Alam mo na, kung hindi nagbabasa ng Quran, kung buhay pa. Tapos nilagyan mo ng kalaki-laki Quran doon. Sabi may bigas sa palangganan, nakapakan ko pa. Okay, so wala na pong Quran ilalagay doon. Ang maaari lang gawin kung sakaling magsakaratal mo ay mayroon hadith na da'if na ikra'u mo takong surat na Yasin. Basahin sa pagsakaratal mo ng surat na Yasin. At ang kabilang sa bilindong ng lahat ng propeta Muhammad hingalo ng tao ay lakino mautakum ila ilaha illallah. Hukumungan siya ng la ilaha illallah. Yeah, so at least sa ganito, nalilinaw natin. Kasi pag doon na sa mismong bagay na hindi natin kaya sabihin naisip natin yung pagkinamdam ng taong namatayan. Pero sa ganito, tanggalin na yung Quran. Pag nabalot na, pag dumating na naman yung kamag-anak mo na kunwari, binuksan pa, hindi ko siya nakita. Binuksan pa, tapos nabalot na. Okay, so yun po, no? So kapag nabalot na po ay ang kasunod na nagagawin ay magsasala. No? So magsala tayo dito. Okay. Sa pagsala, kailangan pinakamainam kung kasi may mga kasama ka ay 4 na saf. Pag-4 yung imam. So, 3 saf doon sa likod kung mayroong mga jamaa. Kung mas marami, ay mas mainam na rin. No? Okay, hanggang natin yung magsabayang. Saan na kayo dito? Ayan. 4 na Ganyan. siya. Okay? Okay, so ganyan. Ganyan po. Una, tignot ang pagsasala ay wala po itong ruko at Dahil, walang against nga, mga nag-uniform. Kaya, pwede po yung magsap na siksikan, dikit-dikitan. Sapagkat wala na po itong ruko at wala na po sujud. So, ang may
magdasal. Kabilang ito sa nabanggit ng ating mga leksyonan na mainam ang napakalaki ang gantimpala niya yung pagsagawa ng salat al-janaza kung saan ay katumbas ng dalawang malaking bundok. Ang gantimpala ng pagsagawa ng pagsalat. So bago natin isara ay mayroong mga katuruan ng ating relihiyong Islam. Una, ay mainam na bago salahan ang taong yumao ay kung mayroong utang ay dapat muna bayaran. Yeah. Sinabi ng ating co-chairman, si Bay Sharifa Pastura, yung patungkol sa utang. So kami ito lang pagkakataon, kung sakaling mayroong utang ay dapat bago sana mailibing ay mababayaran muna ang kanyang utang sapagkat maging sagabal doon sa kanyang roh, doon sa kanyang pagpapatawad sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala kung mayroong utang. Although ito ay martir o shahid. Sinabi ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Yughfaru lish-shahidi kulla dhanbin illa ad-dayn." Papatawarin ng Allah lahat ng kasalanan ng taong martir o shahid, maliban lang sa utang sapagkat yun ay nakakasagabal. So na mga Mumbai niya sana. So ang asa niya. Bago po ilibig ay kailangan magtanong-tanong ka muna sa mga kapitbahay niya. Ay, namakutan siya sa kapi. Nanaptang siya sikupan. Karang tapasisigup si kaluman. Kana na. Nangutang mo sa pag-uwi ng kabandagan. So tanongin mo na yung mga sari-sari sa tabi ninyo. Yung nagtitinda. Ay, bago namatay yung asawa ko, wala kang utang sa'yo. So, mga kaibigan niya. No? Sabihin, napaka-importante yung pagbabayad ng utang. Meron pa nabanggit na si Propeta Muhammad hindi sumasali magsambayan kapag alam niyang may utang. Tama po yun. Hindi pag mga magsambayan yung tawad utangin. Matakot kayo sa utang. Please lang. Okay. So dito sa pagsala, halimbawa dito ang kibla, 1,000 banda kibla ba? Kailangan yung patay ay dito bandang, kung dito ang kibla, dito bandang ulo niya. Bumangon ka, baliktad ka. Bulan, nakatulog. Dito ang ulo mo. Dito ang ulo mo, baliktad ka. Ini-itsip masyadong ipibat siya. Mamaya, ako patay sa libingan. Magpani ulit. Bumangon ng patay. Dahil sa mata niya manguda pa. Wala pang ganong mani. Dahil, mabait kinibay niya mata. Kung masulit sa mga masasagot na dininig balingan isok sa kulina. Ayan. Kailangan nakabalot po siya, pati ang kanyang ulo doon sa final. So, tulad po ng pinaliwanag natin kanina, kung babae, ay kailangan dito tumayo sa gitna ng kanyang katawan. Kung lalaki naman, ay tumayo ang imam dito sa bandang ulo. Okay, so kanina, sa bandang ulo ang lalaki, ang babae sa ibabaw ng kanyang dibdib, dito banda, hindi ko alam kung bagla, saan? Wala. Okay, so magsasala tayo. Una ay tayo mag-intensyon, mag-niya ng isagawa natin na sala ay salat al-janaza o sala para sa taong namatay. So yun po ang nasaniyat natin. No? So ang pagsala na ito ay 4 na takbir, walang ruko, walang sujud. Unang takbir ay gagawin natin ay magbabasa tayo ng surat al-Fatiha pagkatapos ng takbir at dua al-iftitah. At saka pangalawang takbir ay magsalawat tayo sa mahal ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tulad ng pagsalawat natin sa ating pagtahiyat. Yun ang pinakakomplito. Pangalawang takbir ay ipapanalangin natin ang kapatid natin na yumao o namatay. No? So pang-apat ay maaari ka na agad-agad magsalam at maaari ka rin magdua bago ka magsalam. Okay, so yun po ang gagawin natin. Okay, so kailangan ay yung pinaka-minimum diyan ay kung mayroon kang mga kasamahan ay 3 saf at 4 ka, no? So, yan po, tulad ng ating supplication. Allahu Akbar. Pwede ka po magbasa ng dua al-iftidah. Allahumma ba'id bayni wa bayna al-khataya kama ba'adta bayna al-mashriqi wal-maghrib. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Yun po ay pagbasa ay siriya, sikreto, tulad ng dhuhr o asar. Hindi po nalakas ang pagbasa po sa Fatiha. Nalakas lang natin kasi dito tayo sa tutorial. Okay. So pagkatapos yun ay magtakbir ka ulit. Pwede na rin magbasa ka ng maikling surah. Ha? Pero ang pinaka-masyuro doon ay Fatiha lang sapat na. Kung magbasa ka naman ng tulpolo, kada okay lang. So, tatakbir ka ulit. Ibang mga ulama ay pinag-uutos yung itaas uli ang kamay. Sa ibang mga ulama naman ay hindi na. So kahit saan doon ay wala pong problema. Itaas mo man muli ang iyong kamay ay walang problema. Uli kayo, panatilihin mo na lang, nakahawak sa iyong puso ay wala pong problema. So, kapag ginagamit mo yun, magtakbir ka uli, Allahu Akbar, then magsalawat ka na, pinakamainam yung kumplito tulad ng pagtakiyat natin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Pagkatapos mo yun ay magtakbir ka ulit, Allahu Akbar. Magdua ka para sa kanya. Allahumma ghfirhu warhamhu kung lalaki. اللهم اغفره وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقي الثوب الابيض من الدنس. اللهم اغفر لحينا وميتنا وانثانا وذكورنا وغائبنا وشاهدنا. Ano man ang dua mo sa kanya, maaari mong gamitin. Allahumma man ahyaytahu minna fa ahyi al-Islam wa man tawaffaytahu minna fatawaffahu ala al-iman. Ano bang mga dua para sa kanya? Kung babae naman ay yung dhamir, yung pantukoy ay itukoy mo sa babae. Allahumma ighfirha warhamha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wassi' madkhalaha hanggang sa katapusan. Yung gagamitin na pantukoy ay pantukoy sa babae kapag babae po ang namatay. No? Pagkatapos ay tatakbir ka ulit. Allahu Akbar. Yun na po ang pang-apat na takbir. Pwede rin magdua ka ng pangkalahatan para sa buhay at para sa patay. Allahumma man ahyaytahu minna fa ahyi al-Islam wa man tawaffaytahu minna fa tawaffahu ala al-iman. Pwede na rin po yung agad-agad ka na magtaslim pagkatapos mo magtakbir ng pang-apat. Allahu Akbar. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Na? Ang pinaka-syarat, ang pinaka-masyuro ay kanan lang. Kanan lang po, isang bisis lang magtaslim sa bandang kanan, pero pwede na rin gawin mo dalawa. No? Pero mas karamihan, mas arjah sa ating mga ulama na kanan lang po ang gagamitin na pagtaslim. Yun lang po ang masyuro. Kung sakaling ginawa mo naman sa kabila, ay hindi na rin po problema kung kumalit ka sa kabila. So yun po. No? Ayun. So, yun ang gagawin sa taong limao. Pinag-aralan natin kung paano liguan, paano pamaraan ng pagligo sa kanya, hanggang pagbalot sa kanya, at pinag-aralan natin, hindi mo natin kung paano ang pagsala sa kanya. Ngayon ay nagtitira lang ay ang paglibing. No? Okay. Doon na tayo